Kumusta kayo? May isang kwento tayo ngayon na, alam nyo, medyo nakakalito. Tungkol to sa free speech, sa loyalty at sa batas. At kung paano sila nagbabanggaan. Isang kwento na puno ng, well, paradox. Okay, pamilyar ba kayo sa linyang to? Maaaring hindi ako sang-ayon sa sinasabi mo, pero ipagtatanggol ko hanggang kamatayan ang karapatan mong sabihin yan. Ang bigat, no? At ayon sa source natin, mismong si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang gumamit niyan. At itong quote na to, ito mismo ang nasa puso ng pag-uusapan natin ngayon. So, sino ba ang bida sa kwentong to? Dito papasok si Attorney Regal Oliva. Ayon sa ating source, isa siyang abogado at, take note, kilalang online defender ni dating Pangulong Duterte. Okay, so ano ba talaga ang nangyari? Ano yung ginawa niya? Well, simple lang naman daw. Bilang isang abogado, ipinaliwanag niya sa isang post yung ruling ng International Criminal Court or ICC tungkol sa drug war investigation. At linawin natin ha, ayon sa source, ang paliwanag niya ay sobrang professional. Kalmado lang, based sa batas, based sa facts. Walang opinyon, walang pang-aasar, purong legal explanation lang. Pero, dito na nga nagsimula yung problema. Kasi, ayon sa ating source sa online community na dati niyang kakampi, yung mahinahon at rasonableng paliwanag niya, itinuring daw itong pagtataksil. So, anong nangyari sunod? Dito na naging intense. Kasi yung backlash na hinarap niya, yung matinding pambabatikos, hindi galing sa mga kalaban sa politika, kundi galing mismo sa mga dati niyang kakampi. Grabe yung pag-iba ng ihip ng hangin. Tingnan niyo to. Dati, ang tingin sa kanya ng mga supporters, our attorney. Siya yung abogado nila. Pagkatapos ng post niya, biglang yung mga account din yon ang tawag na sa kanya. Bayaran, traidor. Ang bilis ng pagbaliktad, di ba? So, bakit gano'n na lang katindi ang galit? Ito yung analysis ng source natin. Una, yung reaksyon daw ay feral, parang mabangis. Pangalawa, bumagsak daw si Attorney Oliva sa isang loyalty test. At ano yung test? Galit, rage. Dahil kalmado siya at hindi galit, yung tono niya ay itinuring na treason o pagtataksil. At hindi lang to basta online comments ha. Umabot na sa matataas na opisyal. Ito, isang quote na kinuha ng source natin mula sa isang public post daw ni Cebu Governor Pam Baricuatro. Yan mismo ang patunay kung gaano kalawak yung naging backlash. Okay, so mula sa kwento ni Attorney Oliva, palawakin natin yung usapan. Dito na natin titingnan yung sinasabi ng source na pinakaugat ng issue, yung tila magkasalungat na sinabi noon ni Duterte at yung ginagawa ngayon ng mga taga-suporta niya. Tingnan natin yung timeline. Noong 2016, sinabi mismo ni Duterte na ang dissent o pagkontra ay parte ng good governance. Okay, di ba? By 2017, dinapansahan pa niya ang mga nagproprotesta. Sabi niya, you are free to express yourselves. Pero fast forward to the present, ayon sa source, iba na ang kwento. Ang mga followers niya daw ngayon, ginagamit na ang harassment bilang sandata laban sa mga may ibang opinyon. At eto yung pinakamabigat na linya mula sa source para i-summarize yung lahat. Inilarawan niya yung movement bilang isa na sinasamba ang kanyang mga salita pero ipinapako sa krus ang kahulugan nito. Wow! Ang tindi ng pagkakasabi, ano? Yung idea na yung salita nandoon pero yung esensya, yung meaning nawawala na. So yung nangyari kay Attorney Oliva, hindi lang daw yan isolated case. Ginagamit yan ng source natin bilang, kumbaga, isang sample para pag-aralan yung isang mas malaking bagay, yung tinatawag nilang anatomy of political fandom o yung teorya nila tungkol sa Duterte cult. So ano ba tong Duterte cult na to? Ayon sa source, hindi ito basta term na binato lang ha. May definition sila. Sabi nila, ito raw ay isang digital community kung saan ang prioridad ay loyalty at galit. Mas matimbang yan kaysa sa mga facts. At yung simpleng di pagsang-ayon, itinuturing nga raw itong heresy o parang isang malaking kasalanan sa kanilang paniniwala. Paano raw ba nagbago ang lahat? Ayon ulit sa source, may evolution na nangyari. Dati raw, sila yung raw voice of the streets, yung totoong boses ng masa. Pero naging ano? Naging isang digital church of blind faith. Isang simbahan na bulag ang pananampalataya. At ang description pa, sila raw ay allergic to facts and law at addicted to outrage and hate.
At dito na tayo bumabalik sa pinaka-title ng ating usapan, ang free speech paradox. Yung nakakalitong ideya na dahil sa sobrang loyalty, pinapatahimik mismo yung dialogo, yung malayang pananalita. Para mas malinaw, tingnan natin tong summary ng paradox. Sa isang banda, yung ideal, yung pangako. I-defend ang free speech, welcome ang dissent, at susuportahan ang demokrasya. Pero ano yung realidad ayon sa source? Ang free speech nauwi sa pananahimik ng sariling kakampi. Ang factual analysis, tinawag na blasphemy. At ang pag-exercise ng demokrasya, pinaparusahan. At para isara ang lahat, babalik tayo sa sinapit ni Attorney Oliva. Ang final takeaway ng source? Sa ganitong klase ng environment, parang ang nag-iisang krimen na hindi mapapatawad ay yung pagsasabi lang ng totoo. So, iwan ko kayo sa isang tanong. Para sa inyo, saan ba talaga yung guhit? Kailan nagiging fanaticism ang simpleng pagiging loyal?